Magandang araw mga mahal kong mag-aaral. Kamusta na kayo? Narito muli si Teacher Ann upang magturo sa inyo ng bagong aralin. Ang paksang ating tatalakayin ay tungkol sa pinagmumulan ng tunog. At para naman sa ating MELC competency, natutukoy ang pinagmumulan ng tunog. Naipaliliwanag kung paano nabubuo ang tunog. At ang pinakahuli, naibibigay ang iba't ibang gamit ng tunog sa pang-araw-araw na buhay. Pero bago natin simulan ang ating aralin, balikan muna natin ang nakaraan nating pinag-aralan. Suriin ang bawat larawan. Ibigay ang tunog na ibinibigay ng mga sumusunod. Handa na ba kayo? Ihanda ang lapis at papel. Para sa ating unang larawan, ahas. Ibigay ang tunog na ibinibigay ng ahas. Pangalawa ay sanggol. Pangatlo ay palaka. Pang-apat ay ang tambol. Ibigay ang ibinibigay na tunog. At ang panglima ay ang kulog. Magaling na pagsasagot mga bata. Ngayon naman ay subukin natin ang inyong kaalaman. Gawin ang mga sumusunod na gawain na lumilikha ng tunog gamit ang mga bahagi ng inyong katawan. Para sa una nating gawain, pagpalakpak. Ipakita nga ninyo kung papaano pumalakpak. Para naman sa ikalawang gawain, pagpito. At para sa ikatlong gawain, pagpadyak ng paa. Magaling mga bata na isagawa nyo ng gusto ang ating gawain. Dumako naman tayo ngayon sa pagtalakay ng ating aralin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tunog? Mga bata, alam nyo ba na ang tunog ay nagbibigay ng saya at kulay sa buhay? Malungkot kasi ang mundo kung wala nito. Wala tayong maririnig na huni ng ibon, walang awit, walang kahit ano. Para tayong mga bingi. Masaya ba kayo pag ganon? Ang tunog ay nabubuo sa pamamagitan ng paggalaw ng mga bagay at pagbabibrate ng mga ito upang makabuo ng tunog, gaya halimbawa ng marakas, pito, gitara at tambol. Kapag ginalaw natin ang isang bagay, pinalo, tinipa, inalog o hinipan, nagbabibrate ito. Ito ang nakabubuo ng tunog. Subukan nyo nga. Mga bata, subukan yung takpan ng inyong tenga at magsalita kayo. Nararamdaman nyo ba na may nagbabibrate? Nakagagawa tayo ng vibration kapag halimbawa tinitipa o ginagalaw natin ang mga string ng gitara. Kung mapapansin nyo, nagbabibrate siya. Sa pagmamagitan nito, nakabubuo tayo ng iba't ibang klase ng tunog, mahina at malakas na tunog. Ang tunog ay isang uri ng energy o enerhiya. Ito ay nabubuo kapag ang hangin at natulak ng mabilis at nahinto ito. Ang pagtulak sa hangin ay tinatawag na compression. Ang mga air molecules na nagtatabi-tabi at naglalayo-layo ay tinatawag na sound waves. Kumbaga kapag nagbabanggaan sila, nakabubuo sila ng tunog. Ang maliliit na sound waves na ito ang nagiging tunog. Kapag ang isang bagay ay gumagalaw, nagtutulak ito ng hangin, kaya nagkakaroon ng tunog. Ito ang dahilan kung bakit ang mga bagay na hindi gumagalaw ay hindi rin nakalilikha ng tunog. Siyempre, without movements, no sounds. Kailangang magkaroon ng sunod-sunod na paggalaw ng hangin upang makabuo ng tunog. Ito ang tinatawag na vibration. Kagaya halimbawa na kapag pinupukpok natin ang tambol, nagba-bounce back ang mga sound waves kaya nakakabuo ng tunog. Ang vibration ay nakabubuo ng tunog gaya na lamang ng pagpalo ng tambol o hindi man ay ang pagkalog natin sa marakas o sa ating tamborin. Di ba't kay gandang pagmasdan at pakinggan ang mga tunog nito? Nabubuo din ng tunog sa pamamagitan ng pagtipa, kagaya ng ginagawa ng nagigitara. Pag-ihip, gaya naman na nagpapatugtog ng flauta at pito. Pagpiga o pag-alog, kagaya ng magpapatugtog ng marakas at iba-iba pang tunog na nabubuo rito. Ang mga bagay na nagbabibrate ay nakabubuo ng malakas at mahinang tunog
Conforme kung papaano natin gagalawin, titipahin o tatambulin ang isang bagay. Kapag mas marami ang puwersang ating ibinibigay, mas nagiging malakas ang tunog nito. Ang pagpukpok gamit ng martilyo at ang pagbusina ay lumilikha ng malakas na tunog. Kung kaya mapapansin nyo na ang mga busina ng truck ay malalakas upang magbigay ng signal sa kanyang kasalubong. Samantalang ang pagtipa sa piano o sa gitara ay nakabubuo naman ng mahinang tunog sapagkat mahina lamang o kakaunti lamang ang puwersang ibinibigay natin sa pagpapagalaw ng mga bagay na ito kung kaya't ang mga tunog na ibinibigay nito ay mahina lang din. Narito ang dalawang uri ng tunog. Ang mga tunog ay nahahati sa dalawang uri, natural na tunog at tunog na likha ng tao. Alamin natin ang pagkakaiba ng dalawa. Kapag sinabi nating natural na tunog, ito ay ang tunog na nililikha ng mga bagay sa kalikasan o gawa ng Panginoon Diyos. Halimbawa nito ay ang kulog, ihip ng hangin, pag-agos ng batis, pagpatak ng ulan, at mga tunog ng alon kapag humahampas sa dalampasigan. Ang mga natural na tunog ay mula sa kalikasan. Ang mga hayop at ang mga tao ay nakalilikha din ng tunog, gaya halimbawa ng mga huni ng ibon, alulong ng aso, at kung ano-ano pang mga tunog na nalilikha ng mga hayop at kaya ring likhain ng tao. Ang pangalawang uri naman ng tunog ay ang likhang gawa ng tao. Ito naman ay mga tunog na nalilikha ng tao gaya ng paggamit ng mga kagamitang pangmusika, tunog ng eroplano at helicopter, mga sasakyan at mga pasabog na likha ng tao. Ito yung mga bagay na kailangang gawin o hawakan ng mga tao para magkaroon ng tunog at hindi natural. Ang mga gamit at kasangkapan sa bahay ay nakalilikha rin ng tunog, kaya halimbawa ng vacuum cleaner o ng electric fan. Ang tunog ay napakahalaga sa bawat isa sapagkat nakakatulong ito sa pakikipag-ugnayan natin sa iba at sa ating kapwa at nagbibigay ito ng kaligtasan sa atin sa kapahamakan. Ayan, natuto na naman kayo ng bagong aralin. Bago natin tapusin ang pag-aaral, naghanda ako ng isang gawain. Narito ang panuto. Pakinggang mabuti mga bata. Pag-aralan ng mga salita sa hanay A at ibigay ang nililikhang tunog sa hanay B. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Handa ka na ba? Para sa unang bilang, ano ang nalilikhang tunog ng pito? Pangalawang bilang, ano naman ang nalilikhang tunog ng pagpukpok ng martilyo? Pangatlong tanong, kampana, ano ang nalilikhang tunog ng kampana? Pang-apat, ano naman ang tunog ng telepono? At ang panglima, ano ang tunog ng tambol? Nasagot mo ba ang ating gawain? Kung oo, magaling mga bata! Magaling mga bata! Para lubos pang maragdagan ang inyong kaalaman, may inihanda pa ako sa inyong pangalawang gawain. Isulat ang titik N kung ang sumusunod na tunog ay mula sa kalikasan at isulit naman ang titik M kung man-made o likha ng tao lamang. Number 1. Paghuni ng mga ibon sa sanga ng puno. Natural, letter N, o man-made, letter M. Boses ng mga awit sa konsyerto. Number 3. Pagpatak ng ulan sa bubong ng bahay nyo. Number 4. Pagtawa ng magkakaibigan. At sa panghuli, number 5, pagsabog ng mga paputok tuwing bagong taon. Para sa ating paglalahat, isummarize natin ang ating natutunan. Ang tunog ay isang uri ng enerhiya. Ito ay nabubuo kapag ang hangin ay natulak ng mabilis at nahinto ito. Ang pagtulak ng hangin ay tinatawag na compression. Ang mga hangin o air molecules ay nagtatabi-tabi at naglalayo-layo na tinatawag na sound waves. Ang vibration naman ang tawag kapag nagkakaroon ng sunod-sunod na paggalaw ng hangin upang makabuo ng tunog, kagaya ng pagtambol, pagtipa sa gitara,
pag-alog ng marakas. May dalawang uri ng tunog, natural na tunog. Ito ay mula sa kalikasan at likha ng Diyos. Ang tunog naman na isa ay ang likha ng tao. Maraming salamat mga mag-aaral sa inyong pakikinig sa inyong ating video lesson. Sana ay nakatulong ako na maragdagan pa ang inyong kaalaman. Para sa karagdagang mga video lesson, detalye at impormasyon, paki-follow at subscribe nyo naman ako sa aking Facebook, TikTok at YouTube account. Hanapin nyo lamang at i-type ang aking pangalan, Teacher Ann Alfaro. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow sa aking mga videos. Paki-share nyo na din para maragdagan pa ang mga makapanonood ng aking mga video lesson at matuto. Maraming salamat hanggang sa susunod nating aralin. Misma po sa inyong lahat. Paalam!